Kompleto naman po ang mga kinukuha na natin ng sample ng isda at iba-ibang isda ito. May asohos, may silago, may talaba, may mga silinyasi, may bangus, of course, may tahong din. Negative po lahat itong na-test namin. Negatibo sa traces ng langis ang mga kinuwang samples ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bulacan ngayong araw ng Huwebes. Base ito sa isinagawang sensory evaluation sa mga lamang dagat gaya ng isdang bangus at ng mga tahong na kinuha sa ilang lugar. Ang mga samples ay nanggaling sa mga lugar ng Malolos, Pombong, Hagunoy at Bulacan-Bulacan. Lahat ng mga ito ay nagnegatibo sa amoy at lasa ng langis. Even yung sa Maribeles na test kahapon ay hindi naman siya nag-negative. But yung of course yung lima ay nang nagland ng isda. Doon sa dalawang palengke na yun. Nagpahayag naman ng saloobin ang ilang fish pond owners gaya ni Roman Gonzales at Russell Gonzales na kapwa may 4 na hektaryang palaisdaan. Anila, kapag nagkaroon na ng oil spill ay aabot sa 300,000 o mahigit pa ang maaaring malugi sa kanilang kabuhayan. Malaki malulugi kasi yung halos lahat ng alaga mo doon, bangus, sugpo, hipon, halimango, may posibilidad na mamatay yun. Kasi kontra sa isda yung langis. Sa mababang estimate namin, siguro mga 200,000. Patumal din po yung halimang nabubuhay ngayon pag ganito mong panahon. Siguro mga 1 buwan po siguro na ganun na wala pong huli. Mahirap po bumuhay ng halimang. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, bagamat naglabas siya ng memorandum na nagbumungkahi ng early harvest sa mga fish pond operators. Ito ay preventive measure lamang upang maagang makapaghanda sakaling umabot na sa kanilang lugar ang oil spill. Yung mga namamalayisda natin, mga farm, ay although nagkaroon tayo ng memorandum, palabas tayo ng memorandum na ito ay hindi na mukhain na umali na yung dapat para sa preventive measure, but hindi naman din nag-iani yung dyan, iba at sinigurado nila. Yun, at sinigurado ng mga mangisda na wala sa Bulacan area, wala pa sa marating ng mga oil. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.